May mga pagkakamali tayong labis nating pinagsisisihan. Yung iba nga talagang habang buhay na bumabagabag sa konsensya natin. Sa kaso ko naman po, hindi lang po isang simpleng pagkakamali ang gumagambala sa kalooban ko, kundi talagang nabuhay ako dati bilang isang masahol na binata. Nagising lang ako nang sumampal sa akin ang isang kahila-hilakbot na pangyayari. Isang karanasang nagpatino sa akin. Kabaliktaran sa kinahantungan ng dating kaibigan ko. Hello Sir Jupiter, ako nga po pala si Lester ng Bukidnon. Sumulat po ako sa inyo para ibahagi ang karanasan ng kaibigan kong si Apet. 2004 pa po ito nangyari noong nasa third year high school pa lang kami. Si Apit po noon ang pinakamalalang bully sa year level namin. Maski nga po mga nasa lower year ay ginugulo niya. Madalas siyang manukso, masangkot sa suntukan at mang-agaw ng baon. Napakatakaw din po kasi ng lalaking yun, Sir Jupiter. Kapag may kaharap na maraming pagkain, lalamon talaga siya ng lalamon. Ika nga sa terminolohiya ngayon, lagi siyang nagmumukbang. Nakakahiya mang aminin pero ako naman po ang kasama niya noong mga panahong yun. Pwede niyo akong tawaging sidekick, right hand o uto-uto. Kayo na po ang bahala. Basta simula nang maging malapit kami noong elementarya, hindi na ako nahiwalay sa kanya. Isa na siguro sa mga dahilan doon ay para hindi niya ako mapag-initan. Kaya di maiiwasang damay din ako sa galit ng ibang mga estudyante kay Apet. Isang gabi po magkasama kaming kumakain sa isang ihawan sa may amin. Magkapit-bahay lang din po kasi kami ni Apet, Sir Jupiter. Tapos yung ihawan ay ilang kanto lang ang layo. Gustong-gusto kasi ni Apet na kumain doon dahil masarap ang luto ng barbecue at isaw ni Aling Nida. Yun nga lang ramdam kong ayaw ng tindera na nagagawi kami roon. Umiiwas kasi yung ibang mga customer kapag nakikita kami. Si Apet naman ay sarap na sarap sa pagkain. 7 barbecue at 3 kanin ang nilalantakan ng mokong. Tuloy-tuloy ang subo, parang di na nga halos humihinga si taba. Samantalang sa akin, 2 barbecue lang at 1 kanin. Nang matapos kaming kumain ay agad kaming siningil ni Aling Nida. Yun nga lang ay kulang ang dalang pera ni Apet. Kaya sinabi nitong singilin na lang daw ang kulang sa kanyang nanay. Walang magawa ang tindera kundi ang bumuntong hininga na lang tsaka mabilis na kaming pinaalis. Kakamot-kamot ako ng batok nang lumabas sa pwesto ni Aling Nida. Outdoor setup lang naman po kasi yun sa kanilang bakuran, Sir Jupiter. Tapos meron lang bubong na gawa sa trapal. Si Apet naman ay dire-diretso lang ang tingin habang sinasapo ang busog na busog niyang tiyan. Subalit nakakailang hakbang pa lang kami ay lumabas ng kanilang bahay si Dory, anak ni Aling Nida. May dala siyang dagdag na mga stick ng barbecue na ibebenta. Sir Jupiter, si Dory po ay isang first year student noon. Isa po siyang babaeng may kapansanan. Hindi po niya naikikilos ng maayos ang kanyang katawan bagamat nakakalakad pa naman. Kung hindi ako nakakamali ay cerebral palsy ang tawag sa kanyang kondisyon. Napalingon din sa dalagita si Apet at hindi nga po ako nagkamali. Agad na itong nagsimula sa kanyang palunokso. Di ko na lang po isasama rito ang mga sinabi ng kaibigan ko. Masyado kasing offensive yun para sa mga kapwa natin may kapansanan. Ayoko pong makasakit ng damdamin dito sa kwento ko. Basta tungkol po yun sa pang-iinsulto ni Apet sa itsura at kilos ng babae.
Napayuko na lang si Dory at bumagsak ang mga balikat. Ang kanyang nanay naman ay dali-daling pinalapit ang anak. Kinuha ang mga dala nitong barbecue tsaka pinaupo sa kanyang tabi. Sinabi nitong huwag na lang pansinin si Apet dahil wala naman itong nasasabing maganda. Kumalakhak ang kaibigan kong si Raulo. Lalo pa niyang pinagtawanan at kinutya ang itsura ng bata. Kinutya niya ng kinutya. Halatang wala talagang balak na tumigil agad. Kita ko noong nangingilid na ang luha sa mga mata ni Dory habang kunot na ang noo ni Aling Nida. Hanggang sa nagulat na lang kaming dalawa nang may nambatok sa amin ni Apet. Napalingon ako at nakita ang isang matandang napakatalim ng titig sa amin. Singhal nito. At ano sa tingin ninyo ang ginagawa ninyo sa apo ko, ha? May kapansanan na nga yan, pinagtatawanan pa ninyo? Mga walang hiya kayo mga bata kayo. Wag na wag kayong makalapit-lapit dito, may kalalagyan talaga kayo sa akin. Kita ko po noong nanlisik ang mga mata ni Apet. Ganoon po talaga siya, Sir Jupiter. Ayaw na ayaw niyang pinagsasabihan, kahit pa ng mga mas nakakatanda. Sinasagot-sagot nga rin niya ang sarili niyang mga magulang kaya naman inasahan ko nang bubulyawan niya pabalik ang matanda. Totoo naman kasing pangit yung apo ninyo Manong. Tingnan niyo nga yung itsura niyan. Tuloy-tuloy na humalakhak si Apet. Napalingon ako ulit sa matanda. Doon din po ay napansin kong lalong tumalim ang mga mata nito. May binulong siyang kung ano na di ko narinig. Pagkatapos ay bigla na lang napahinto sa pagtawa si Apet na parabang nabilaukan. Binatukan pa ito ulit ng matanda tapos sinabihan na kaming lumayas. Hindi muna kami agad umalis. Inalalayan ko pa po kasi si Apet. Inabot pa ng ilang segundo bago siya makahinga ulit ng maayos. Ang matanda naman ay lumapit kina Aling Nida. Sinabi nitong, "Ano ba naman, Nida? Ipagtanggol mo naman yung anak mo. Kakabalik ko lang galing Visayas, ito na agad ang bubungad sa akin. Ayoko na maulit ito ha. Kilala niyo ako, masama akong magalit." Doon ko na po naalala kung sino ang lalaking iyon, Sir Jupiter. Yun pala si Mang Dadoy na lolo ni Dory. Sa pagkakatanda ko ay dati iyong tanod ng barangay namin. Nang mapansin kong lumingon siya ulit sa amin, ay agad akong nagbawi ng tingin. Tapos inaya ko na si Apet na umalis na. Ang gago talagang nag-iwan pa ng matalas na tingin kay Mang Dadoy bago sumunod sa akin. Habang naglalakad kami ay paulit-ulit niyang sinasabing may araw din ang matanda sa kanya. Hindi raw siya titigil hanggat di nakakaganti. Tumahimik na lang ako. Hindi naman kasi siya nakikinig sa akin kahit kailan. Nakinig lang ako sa kanya tapos tumatango-tango ng pakonti-konti. Hanggang sa siya na mismo ang nagsabing uuwi na siya sa kanila. Nakatayo lang po ako noon sa ilalim ng poste ng ilaw sa may kanto. Tinatanaw ko si Apet habang naglalakad siya papunta sa kanilang bahay. Papasok na rin po sana ako sa mismong bahay namin ng lola ko. Ngunit napalingon ako sa tapat ng bahay ni na Apet. Nakita ko kasing gumalaw ang mga sanga at mga dahon ng punong naroroon. Nagtaka ako kasi wala naman akong nakitang hayop o tao na umakyat doon. Tinitigan ko pa iyon ng ilang sandali. Hanggang sa maaninag kong may nakatungtong sa isa nitong sanga. Hindi ko makita ng maayos kung ano yun kasi madilim ang kinatatayuan ng puno. Isa pa, napakakapal ng mga dahon nito. Gayunpaman tinitigan ko pa rin yun ng tinitigan. Hanggang sa mapansin kong may parang hinagis mula roon sa puno papunta sa harapang bakuran ni na Apet. Tumama pa nga iyon sa mismong pinto ng kanilang bahay at narinig ko ang kalabog. Hindi po nagtagal ay lumabas mula sa pinto ang nanay ni Apet.
Walang ano-ano'y bigla na lang itong napasigaw na parang natakot sa kung ano. Sa pagtataka ko ay mabilis akong tumakbo papunta roon. Tinanong ko kung ano ang nangyari. Hindi makasagot ng namumutlang ginang. May itinuturo lang iyon sa harap ng pinto. Maski si Apet ay napalabas na rin ng kanilang bahay, ang kaibigan ko man ay napamura din sa nakita. Lumapit ako at tinignan ko ang nakita ng mag-ina. Sir Jupiter, halos masuka-suka ako nang makitang isang patay na medyo malaking daga ang naroroon. Sa tansya ko ay halos kasing laki na iyon ng pangkaraniwang pusa. Basag ang ulo nito at bukas ang sikmura, kaya naman nagkalat ang dugo at laman loob nito sa pinagbagsakan. Tinanong ako ni Apet kung nakita ko raw ba ang may gawa nun. Sinabi ko naman ang nasaksihan ko. Inangat ng kaibigan kong mataba ang magkabilang manggas ng kanyang t-shirt tsaka naunang lumapit sa puno. Sumunod naman po ako pero napahinto rin ng bulyawan niya ako. Wala naman daw kung sino roon sa ibabaw ng sanga. Isang itim na pusa lang ang nakita niyang tumalon mula roon. Nagtaka ako. Sigurado naman po kasi ako sa nakita ko eh. Meron talagang nanghagis nung daga sa pinto ni na Apet. Sa inis ko, lakas loob akong umakyat sa puno para tignan ang mga sanga nito at doon nga po, nakita naming may bahid pa ng dugo. May naiwan ding ilang maliliit pa mga piraso ng laman. Naisip ng nanay ni Apet na baka isa lang yun sa mga taong galit sa amin. Hindi malabo ang posibilidad na yun kasi nga maraming may ayaw sa amin. Kaya naman sinabihan na lang ako ng ginang na umuwi na. Baka raw kasi ako pa ang pagbalingan ng taong di pa namin kilala. Noong pumasok na sila ulit sa bahay nila, lumakad na ako papunta naman sa bahay namin ng Lola Susan ko. Lumapit ako sa pinto at hinawakan ang siradura. Bubuksan ko na sana iyon nang maramdaman kong may nakatingin sa akin. Nilingon ko ang parehong puno kung saan galing ang patay na daga. Sir Jupiter, natigilan ako nang makitang may mapupulang mga matang naroroon. Pagmamay-ari ng kung ano o kung sinong nakapatong sa ibabaw ng mga sanga. Nagmukha silang dalawang nakasinding puwet ng tabako sa gitna ng dilim. Noon po ay gumapang ang kilabot sa kalamnan ko. Taranta akong pumasok sa loob at habol hiningang dumiretso sa kusina para uminom ng tubig. Tinanong ako ni Lola Susan kung ba't parang nakakita ako ng maligno. Pero di ako nakapagsalita. Hindi ko kasi alam kung paano sisimulang sabihin sa kanya noon ang nakita ko. Napailing na lang ako. Matipid kong sinabi na matutulog na ako. Ang kaso di po ako nakatulog ng maayos noon, Sir Jupiter. Napakababaw ng tulog ko at paggising-gising pa. Pakiramdam ko kasi ay may nagmamasid sa akin mula sa labas. Pero kapag sumisilip naman ako sa bintana, wala naman akong nakikitang kakaiba. Kaya nga medyo antok ako nang pumasok sa eskwelahan ng sumunod na umaga. Normal naman po ang mga unang oras sa eskwelahan. Bagamat naruroon pa rin ang inis ni Apet kay Mang Dadoy, sinasabi niya sa aking, "Manda talaga sa akin matandang yun, Lester. Kapag nakabuelo ako, babalikan ko siya. Sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang pagbangga sa akin." Pagpapakalma ko sa kanya, hayaan na lang si Mang Dadoy. Matanda naman na yun eh. Isa pa, dati nga iyong tanod, kaya baka mangialam pa si na kapitan kapag ginilo namin yun. Ang kaso, inalas ka lang ako ni Apet, Sir Jupiter. Naduduwag lang daw siguro ako dahil doon sa patay na daga sa bakuran nila. Sigurado naman daw kasi siyang yung matanda ang may gawa nun. Nasabi niya yun dahil nga si Mang Dadoy ang huli naming nakasagutan bago may nagkalat sa kanilang bakuran.
Tumahimik na lang ako. Ayoko nang makipagtalo sa taong ayaw namang makinig. Sumapit ang recess time. Bumaba kami ni Apet para pumuntang kantin. Napadaan kami noon sa area ng first year classrooms at sakto namang nakita ng kaibigan ko si Dory sa may pasilyo. May hawak na paper bag ng pagkain ang babae. Nagulat na lang ako nang lumakad palapit kay Dory si Apet. Napalingon sa kaibigan ko ang dalagita. Binalak pa nitong lumakad papasok sa kanyang classroom, subalit nagawa na siyang hablutin ni Apet sa braso. Tinawag siya nitong apo ng halimaw, tapos biglang inagaw ang hawak na supot ng pagkain. Ayaw pa iyong bitiwan basta ni Dory dahil luto pa raw yun ng kanyang nanay Nida. Pero bigla na lang siyang tinulak ni Apet tsaka dali-daling tumakbo. Umiiyak na napaupo si Dory sa sahig. Ako na may dali-dali na rin sumunod kay Apet kasi baka ako ang pag-initan ng mga kaklase nung babae. Nang maabutan ko ang kaibigan ko ay tatawa-tawa na nitong ginangasab ang lamang turon ng paper bag. Di pa nakontento si Taba, pagkaubos niya sa 3 turon ay bumili pa siya ng 2 siopaw sa kantin. Pagsapit ng uwian, sabay kaming lumabas ng eskwelahan ni Apet. Hindi ko na napapansin si Dory noon. Naisip kong baka maagang umuwi o di naman kaya ay nag-half day dahil sa nangyari. Ang masiba ko namang kaibigan ay talagang naisip pang dumaan sa bandang bahay ni Aling Nida. Gusto lang daw niyang makaisa pa ulit sa pang-aasar kay Dory. Sumunod na lang ako para hindi ako ang kanyang pagbalingan. Ang di ko alam, ang pagbuntot ko pala sa damuhong yun ang maghahatid sa akin ng kapahamakan. Sarado pa ang ihawan ni Aling Nida nang makarating kami sa tapat ng kanilang bahay. Ngunit nakita kong sumisilip sa bintana si Dory. Agad nga lang siyang nagsara ng bintana nang makita kami. Napalingon ako sa bandang gilid ng kanilang bakuran at nakita ko naman doon si Mang Dadoy. Napakatalas pa rin ng tingin nun sa amin. Kaya sinabihan ko na si Apet na umalis na kami. Ang kaso, nakuha pa talagang lumapit ni Gago. Tatawa-tawa nitong sabi sa matanda. Ano? Alaman mo na ang nangyari sa apo mo? Kasalanan mo yan. Ginagalit mo ko eh. Kala mo kung sino kang hukluban ka. Lalong kumunot ang noo ni Mang Dadoy, Sir Jupiter. Nang gagalaitin itong sabi, pagsisisihan ninyo itong pang-aapi ninyo sa apo ko. Sinusumpa ko. Magbabayad kayo. Pagbabayaran ninyo ang mga kalokohan ninyo. Patuloy sa paghalakak si Apet. Sabi pa nito wala raw magagawa ang matanda para saktan kami. Wala raw bilang ang mga pagbabanta nito sa amin at gagawin daw niya ang anumang gustuhin niya. Hindi na po sumagot si Mang Dadoy noon at nagpatuloy na kami sa paglakad pauwi. Pagkapasok ko pa lang sa bahay ay nakita ko na si Lola Susan sa may sala. Nagmano ako sa kanya at tinapik naman niya ako sa ulo. Pinaupo niya ako sa kanyang tabi. Sumunod naman ako. Nilapag ko lang ang backpack ko sa lamiseta. Agad po akong tinanong ni Lola Susan noon kung totoo bang ginugulo namin si Dory na apo ni Dadoy. Napayuko lang ako at nagkamot ng batok. Hindi ako nakaimik. Narinig kong bumuntong hininga si Lola pagkatapos sinabi niya sa aking, huwag na huwag niyong kakantiin si Dadoy, Lester. Mabait yon sa mabait. Pero hindi ninyo siya gugustuhin sakarin. Kung ayaw tumigil nung Apet na manggulo kay Dory, layuan mo na lang ang kaibigan mong yon. Makinig ka sa akin, apo. Siguradong mapapahamak ka lang. Napalingon ako kay Lola. Seryoso lang siyang nakatingin sa akin. Bakas na bakas sa kanyang mukha ang pagkabahala.
Tinanong ko siya kung ano ba ang meron kay Mang Dadoy. Bakit nga ba may nararamdaman akong kakaiba sa matatalim na mga titig ng matanda? Subalit hindi sumagot si Lola. Tumayo lang siya at lumakad papuntang kusina para magluto. Isang kilos na alam kong may mabigat na pakahulugan. Hindi ako lumabas ng bahay noong gabing yun. Tinawag ako ni Apet pero nagdahilan lang akong masakit ang ulo. Nakatitig kasi sa akin si Lola. Wala siyang sinasabi pero parang may bumubulong sa kalooban ko na huwag siyang suwayin. Kaya naman maaga po akong humiga sa kwarto ko para matulog. Subalit, bigla na lang akong napabalikwas ng bangon nang may dumaang anino sa labas ng bintana ko. Binuksan ko ang jealousy. Wala namang kahit sinong taong naroroon. Gayunpaman, ramdam na ramdam kong may nakatitig sa akin. Napatanong pa ako kung sino ang naroroon. Wala ring sumagot. Kumabog ang dibdib ko at naramdaman kong pinagpapawisan ang noo ko. Agad ko yung pinahiran tapos sinara ko na ulit ang bintana at ibinaba ang mga kurtina. Noon din po, Sir Jupiter, natigilan na lang ako nang may anino na namang pumwesto sa mismong harap ng bintana ko. Napaurong ako paatras papunta sa may kabilang gilid ng kama. Sa pagkakataong yun, ayokong buksan ang bintana. Anino lang ang nakikita ko pero sigurado akong tinititigan niya ako. Lalo akong kinilabutan. Kilabot na nag-ibayo pa nang may marinig akong garalgal na bulong. Magbabayad ka. Magbabayad kayo ng kaibigan mo, mga hayop kayo. Mga siraulo. Isinusumpa kong pagsisisingan ninyo ang mga katarantaduhan ninyo. Gusto kong sumigaw at humingi ng saklolo pero walang boses na lumalabas sa bunganga ko. Hindi ko rin maialis ang tingin sa saradong bintana. Paulit-ulit ko lang na naririnig ang mga pagbabanta sa akin ng misteryosong boses. Alam kong boses yon ng kung sino mang nasa labas ng bintana ko. Ngunit wala akong sapat na lakas ng loob para silipin kung sino yun. Wala akong magawa noon kundi ang mapapikit na lang. Hanggang sa mamalayan ko na lang na wala na ang boses. Ilang sandali pa naramdaman kong may hangin na dumampi sa mukha ko. Napadilat ako dahil doon. Nagtaka ako nang makitang bukas na ulit ang bintana ko. Muli ko yung sinara tapos humiga na at nagtalukbong ng kumot. Nang mga sumunod na araw ay sinubukan kong iwasan si Apet, Sir Jupiter. Malabo nga lang kasi magkatabi kami ng upuan. Mapapagalitan ako ng mga teacher namin kung basta na lang ako lilipat. Wala tuloy akong magawa kundi ang makisama na lang kay Apet at di na rin ako nakatanggi nang ayain niya ako sa kantin noong tanghalian. Kakaiba na naman ang ngisi ng mokong noong mga oras na yun. Kaya alam kong may balak na naman siyang hindi maganda. Di na po ako nagulat nang sadyain niyang dumaan sa may mga classroom ng first year. Natanaw kong nasa loob ng kanilang classroom si Dory, ngunit nagtaka ako sa mga sunod na ikinilos ng babae. Nang mapalingon siya sa bintana ay nakita niya kami. Kumunot ang kanyang noo, tapos bigla na lang siyang lumabas. Bitbit ang isang medyo malaking baunan. Lalapitan na sana siya ni Apet ngunit bigla na lang nilapag ng babae ang orange na baunan sa sahig. Pagkatapos ay agad siyang kumaripas ng takbo, palayo. Kung tutuusin ay kayang-kaya naman namin siyang habulin kasi nga hindi tuwid ang kanyang kilos, subalit napako ang pansin ni Apet sa baunan kaya agad niya iyong pinulot at binuksan.
Sir Jupiter, napadila sa sariling mga labi ang kasama ko nang makitang inihaw na baboy ang laman nun. Hindi lang isang hiwa, kundi napakarami. Sa tansya ko siguro halos 1 kilo ng lutong karne yun. Duda nga ako na kaya niyang ubusin yun eh. Noon din na inaya niya ako pabalik ng classroom namin. Doon niya simulang lantakan na parang nagmumukbang ang napakaraming inihaw na baboy. Binigyan naman niya ako ng 2 hiwa at yun na ang pinangtanghalian ko. Napakasarap ng inihaw na yun, Sir Jupiter. Higit na mas masarap kaysa sa mga ibinibenta ni Aling Nida. Naisip kong baka secret recipe na para lang sa kanyang pamilya. Si Apet naman, ayaw paawat. Hindi pa man lubusang nalulunok ang isang piraso, lumalamon na ulit. Tuloy-tuloy po talaga ang kain niya noon, halos hindi na humihinga. At wala nang pakialam kahit tumulo ang kanyang laway. Hindi na nga po niya ako pinapansin eh. Nasa 2 piraso ng inihaw na ako noon nang bigla akong mapahinto. Mula sa kawalan ay narinig ko na naman po kasi ang bumubulong-bulong na boses, Sir Jupiter. Sinabi nitong kumain lang kami. Ituloy namin ang pagkain hanggang sa mabusog kami. Kumain lang kami ng kumain hanggang sa aming kamatayan. Narinig kong humalakhak ang garalgal na boses. Kinalabit ko si Apet. Tatanungin ko sana kung naririnig din ba niya ang boses na yun. Pero hindi talaga niya ako pinapansin. Medyo nandidiri na rin ako sa kaibigan ko kasi napapadami na ang laway na tumutulo diretso sa loob ng baunan. Ang ginawa ko ay tumayo na lang ako at aalis na sana ako para itapon ang natitirang karne sa kamay ko, subalit bigla na lang iyong hinablot ni Apet at agad isinubok. Nilingon ko siya. Nasa inihaw na ulit ng kanyang tingin. Napatras ako tapos tuluyan na akong tumalikod at lumakad papuntang banyo. Dinig ko pa rin noon ang halakak ng garalgal na boses sa isip ko, Sir Jupiter. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Nahihilo ako na medyo nanginginig. Grabe rin ang pamamawis ko. Kahit napakalamig naman ng pakiramdam ko. Nanunuyo rin ang lalamunan ko bagamat parang namumuo ang laway sa aking lalamunan. Imbis na sa banyo ay dumiretso ako sa kantin. Bumili ako ng ice water at agad iyong ininom. Nakadalawang ice water na lang ako pero nanunuyo pa rin talaga ang bunganga ko. Bahagya na rin umiikot ang paningin ko dahil sa pagkahilo. Kaya naman bumili na ako ng kalamansi juice at agad iyong ininom. Sabi kasi ni Lola kung masama ang pakiramdam, kalamansi juice o di naman kaya ay salabat ang inumin. Tumatalab naman sa akin yun. Nakasanayan ko na nga po simula pa nung bata pa lang ako. Unti-unti namang nawala ang panlalamig at pagkahilo ko, Sir Jupiter. Ang kaso ang pumalit naman ay biglang pagbaliktad ng sikmura ko. Umaakyat ang laman ng tiyan ko papunta sa lalamunan ko. Nasusuka ako kaya taranta akong tumakbo papuntang banyo. Mahirap na at makaabutan pa ako sa pasilyo. Dire-diretso akong pumasok sa CR tsaka sa loob ng isang cubicle doon. Pinagbigyan ko nga ang sarili kong sumuka. Bago ko pa ituloy ang pagsasalaysay, gusto ko lang pong magpasintabi sa lahat ng mga nakikinig. Medyo nakakadiri po kasi ang mga susunod kong sasabihin. Una kong inilabas ang kung anong malapot na likidong kulay berde. Kamukha siya ng plema, bagamat mas malapot at medyo mas dark ang kulay. Sumuka pa ako ulit at inilabas ko na nga ang nanguyang karne na kinain ko. Noon din po ay umalingasaw ang napakabahong amoy mula sa sinuka ko. Hindi amoy suka, kundi amoy karning malala na ang pagkabulok. Kung tutuusin ay halos kahawig nga nun ang amoy ng patay na daga. Bukod pa ay napakaitim din ng pirasong iyon. Mas maitim pa sa kulay ng inihaw na kinain namin ni Apet. Kinabahan ako, Sir Jupiter.
Kako, baka may mali sa karning yun at balak talaga kaming lasunin ni Mang Dadoy. Yun siguro ang dahilan kung bakit pasadyang iniwan ni Dory ang baunan nang naririyan na kami. Sinubukan ko pa ulit na sumuka kasi sigurado akong hindi ko pa nailalabas ang lahat ng inihaw na nakain ko. Ang kaso, wala na po. Hindi na ako makasuka kahit sinubukan ko nang ipasok ang daliri ko sa lalamunan ko. Naghugas na lang ako ng kamay noon at uminom ng tubig. Late na ako para sa panghapon naming klase kaya dali-dali na akong tumakbo pabalik ng room namin. Subalit, di pa man ako nakakalapit ay kita ko nang nagkakagulo sila sa loob. Pumasok ako. Nakita kong matamlay na nakasandal si Apet sa kanyang upuan. Grabe ang panlalaway. Basang-basa na nga po ang bandang dibdib ng kanyang damit. Namumula na rin ang kanyang mata, katulad ng mga mata ng isang taong may sakit. Sabi niya ay nahihilo rin daw siya, kaya gusto na niyang umuwi. Yun din po mismo ang sinabi ng teacher namin, Sir Jupiter. Umuwi na lang daw si Apet para makapagpahinga. Samahan ko na lang daw. Tumango naman ako kasi wala namang ibang may gustong umalalay kay Apet. Kinuha ko lang ang bag ko at inalalayan siyang makatayo. Nadaanan ko ang basurahan sa may likod ng classroom namin. Nakita ko roon ang baon ng wala ng laman, ngunit balot ng laway. Pagkatapos ay inalalayan ko na nga si Apet pauwi. Habang nasa daan ay kapansin-pansin ang kakaibang asal ni Apet, Sir Jupiter. Halatang medyo nahihilo talaga siya, lalo't panay ang sapo niya sa kanyang ulo. Pero pansin ko ring tulala siya at diretso lang ang tingin. Panay din ang kamot niya sa mga braso tapos tuloy-tuloy pa rin ang konting paglalaway. Sinubukan ko po siyang kausapin ngunit hindi siya sumasagot. Tuloy-tuloy lang ang lakad niya papunta sa sakayan at nang makasakay naman kami ng tricycle ay hindi pa rin niya ako kinakausap. Napabuntong hininga na lang ako. Kako sa sarili mabuti na rin at ako ang pinasama sa kanya pauwi. Nag-aalala rin kasi akong baka bumalik ang sama ng pakiramdam ko. Pagkababa namin ng tricycle ay bigla na lang binilisan ni Apet ang paglalakad. Tinawag ko siya pero di pa rin niya ako pinapansin. Tuluyan na nga siyang tumakbo ng makalayo konti sa akin. Medyo nag-alala naman ako kasi wala nga siya sa sarili noon, kaya sinundan ko siya sa pagtakbo. Nagtaka na lang ako kasi sa bahay pala ni Aling Nida ang punta niya. Hindi ko alam kung ano ang pake niya roon gayong sarado pa naman ang ihawan nung mga oras na yon. Sunod kong ikinagulat ay ang pagsampa ni Apet sa mababang bakod ni Aling Nida. Hindi ko na siya napigilan kasi nakapasok na siya sa kanilang bakuran. Sinundan ko na lang siya at napahinto ako malapit sa kanya nang bigla niyang kalampagin ang pinto. Nagsusumigaw ang kaibigan ko ngunit wala siyang ibang bukang bibig kundi, "Karne! Karne! Karne! Bigyan ninyo ako ng karne! Bigyan ninyo ako ng karne!" Lumapit ako sa kanya at tinapik ko siya sa balikat. Sabi ko, "Ano ba kasing nangyayari sa'yo, tol? Para ka nang siraulo dyan eh. Umuwi na tayo. Kailangan mo na magpahinga." Subalit imbis na makinig, bigla na lang ako nitong sinapak sa mukha. Napaupo ako sa bakuran. Siya naman ay patuloy pa rin sa pangangalampag at pagsusumigaw hanggang sa bigla na lang bumukas ang pinto ng bahay. Hindi pa man ako nakakatayo ay nakita ko na lang si Mang Dadoy na naghagis ng isang supot sa harap ng kanilang pinto. Bumagsak iyon sa lupa at agad na nagkalat ang laman na mga piraso ng inihaw. Gulat na gulat ako, Sir Jupiter, nang biglang isinubsob ni Apet ang mukha sa lupa para kainin ang inihaw. Sinusubuan niya ng karne ang bunganga gamit ang magkasabay na kaliwat kanang palad. Hindi pa na ako kontento, talagang ninangasab pa ang ibang mga pirasong nakabalandra sa lupa. Naghihilamos na po siya ng laway at lupa noon, Sir Jupiter. Niwala siyang pakialam kahit may pumasok pang lupa o bato sa mismong bibig niya.
Nang matauhan ako ay taranta akong tumayo. Nilapitan ko siya at sinubukang awatin. Tinatapik-tapik ko na siya sa likod at batok pero di talaga niya ako pinapansin. Ilang sandali pa naisip kong kunin yung isa sa mga piraso ng karneng isusubo na niya dapat. Doon ay bigla na lang siyang lumingon sa akin tsaka walang ano-ano'y itinulak ako ng napakalakas. Muli akong bumalandra sa bakuran. Bumalik naman siya sa pagkain ng inihaw na nasa lupa. Doon na po ako lumingon kay Mang Dadoy na nanonood lang sa amin. Napahinto ako. Nakita ko kasing namumula ng gusto ang kanyang mga mata. Tipo ng pagkapula na hindi na talaga pangkaraniwan. Malala pa sa pamumula dahil sa ilang oras na pag-iyak. Lumingon din po siya sa akin. Napalunok ako ng laway. Bigla po kasi akong nakaramdam ng kakaibang panlalamig sa kalamnan ko. Nangangatog man ay pinilit ko ang sariling tumayo. Pinagpag ko rin ang pantalon at uniforme ko. Lumunok ako ng laway tsaka lakas loob na nagtanong sa matanda kung ano ang ginawa niya sa kaibigan ko. Sabi ko sigurado akong may mali sa inihaw na karneng nasa baunan ni Dory. Sigurado akong ganun din ang karneng inangasab noon ni Apet sa kanilang bakuran. Bahagyang tumawa ang matanda nang hindi inaalis ang matalas na tingin sa akin. Sabi niya, "Kung nakain ninyo ang niyaw sa baunan ng apo ko, sino may kasalanan nun? Hindi ba kayo? Dahil mga siraulo kayo? Nangunguha kayo ng mga gamit na hindi naman inyo, kaya hindi ko na kasalanan kung bakit nagkakaganyan yung baboy mong kaibigan, iho. At hindi magtatagal, magkakaganyan ka rin." Umalingaw-ngaw na naman sa isip ko ang garalgal na halakhak ng kung sino. Lalo akong kinilabutan sa mga narinig, Sir Jupiter. Noon ay halos kumpirmado ko nang may mali nga sa inihaw na baboy na baon ni Dory. Nabahala ako para sa sarili ko. Napatingin ako ulit sa kaibigan ko. Natakot akong baka magkaganon din ako. Kaya naman wala na akong maisip na gawin noon kundi ang umalis na lang at kumaripas pa uwi. Hindi ko na rin naman maawat si Apet eh. Habang tumatakbo ako ay patuloy ko pa rin naririnig ang tawa sa isip ko. Animoy katabi ko lang ang pinagmumulan nito. Napatanong ako sa sarili kung si Mang Dadoy ba mismo ang pinagmumulan ng malahalimaw na boses. Pero iba naman ang kanyang tinig kung ikukumpara roon. Isa pa minsan naririnig ko rin ang boses na yon kahit wala ang matanda. Kaya paano siya mismo yun? Tumuloy ako sa bahay namin. Nagulat si Lola Susan kung bakit napaaga ang uwi ko. Pero di ko siya kinausap. Sa halip ay dumiretso lang ako sa kwarto ko at naglock ng pinto. Kumatok si Lola sa silid ko pero di ko siya pinagbuksan. Ang ginawa ko noon ay dumiretso lang ako sa kama ko. Nilapag ko ang bag sa sahig tapos sinubsum ko agad ang mukha sa may unan. Tuloy-tuloy pa rin noon ang naririnig kong halakhak sa isip ko. Tinakpan ko na ng kamay ang magkabilang tenga pero naroroon pa rin talaga. Muli rin po akong nahilo habang nananatiling nakasubsob sa unan. Nanlamig at nanginig ang kalamnan ko. Ramdam ko rin ang biglang paglakas ng kalabog ng isip ko nang maalala ko si Apet. Tumindi ang kilabot sa kalooban ko. Takot na takot akong baka matulad ako sa kanya. Hanggang sa maramdaman kong may tumapik sa isang balikat ko. Lalo kong isinubsob ang mukha sa unan ko. Natatakot ako baka bumungad sa akin si Mang Dadoy o ang pinagmumula ng boses halimaw. Dumaing ako, sinabi kong, "Tama na, tigilan mo na ako. Nakikiusap ako, layawan mo na ako, tama na po, tama na." Ilang sandali pa ay naulit ang pagtapik sa balikat ko. Tapik na parang ginigising ako. Kasunod noon ay natauhan na lang akong kinakausap na ako ni Lola Susan.
Nag-angat ako ng tingin at nakita kong nasa tabi na ng kama ko si Lola. May hawak siyang susi na malamang ginamit niya para mabuksan ang kwarto ko. Tinanong niya ako kung ano raw ba ang nangyayari sa akin. Napakalamig ko raw at nanginginig pa nga. Nang lingunin ko rin siya ay napansin niyang medyo namumula ang mga mata ko tapos napakaputla ng mukha ko. Gusto ko na po sanang magkwento sa kanya noon kaso di ako makapagsalita dahil sa pangangatal. Ang ginawa ni Lola Susan, muli siyang lumabas ng kwarto ko at maghintay lang daw ako roon. Mga 10 minuto ang lumipas, bumalik si Lola, dala ang isang baso. Hindi ko pa man nakikita ang laman, alam na alam ko na ang amoy noon. Salabat na may halong maraming kalamansi. Malamang may kahalo ring iyong tanglad. Pinainom po niya iyon sa akin. Agad ko namang ginawa. Diretsong lagok. Alam ko nga pong mabisa iyon para gumaan ang pakiramdam ko. Nang matapos ay gumaan nga ang pakiramdam ko, Sir Jupiter. Nawala ang panlalamig at panginginig ng kalamnan ko. Subalit gaya ng naunang nangyari sa eskwelahan, bigla na namang bumaliktad ang sikmura ko. Naramdaman kong umangat ang kinain ko. Tatakbo pa sana ako sa banyo pero pagkatapak ko pa lang ng paa sa sahig mula sa kama, bumigay na ako. Nasuka ako, Sir Jupiter. Isinuka ko ang iilan pang piraso ng napakaitim at bulok na mga karne. Kasabay iyon ng berdeng likido na kamukha ng napakalapot na laway at gaya sa eskwelahan, napakabaho po talaga ng suka kong iyon, Sir Jupiter. Gulat na gulat si Lola Susan sa nakita. Agad pa nga po siyang napasambit sa pangalan ng Panginoon at ng banal na Birhen. Iniwan niya ako ulit at bumalik na may isa pang baso ng espesyal niyang salabat. Nilagok ko yun ulit at sumuka pa ako ng mga berdeng likido. Bagamat wala ng kasamang karne, pakiramdam ko rin ay naisuka ko na lahat ng masamang inihaw na nakain ko. Nang mahimasmasan ako ay muli akong tinanong ni Lola kung ano ang nangyari. Napayuko ako. Doon na po ako nagsimulang magsalaysay sa kanya. Sinabi ko ang lahat. Sinabi ko ang tungkol sa inihaw na galing sa baunan ni Dory. Sinabi ko rin ang nangyari kay Apit doon sa harap ng bahay ni Namang Dadoy. Dagdag ko pa, Lola, alam kong masamang tao si Apit pero tulungan po natin siya. Bigyan natin siya nitong salabat ninyo. Kahit paano kaibigan ko naman po yun eh. Umiling-iling ang Lola Susan ko. Sabi niya, dapat lang kay Apit ang nangyari. Wala eh, masamang bata ang kaibigan ko. Ang totoong araw, hindi na rin siya magugulat kung tuluyan din akong tinamaan ng sumpa ni Mang Dadoy. Nananahimik lang naman yung mag-anak, lalo na si Dory na may kapansanan pa man din, tapos ginambala namin. E di ayun, inani namin ang itinanim namin. Nang sabihin yun ni Lola ay tinanong ko siya kung anong klaseng sumpa ba talaga ang ginamit ng matanda sa amin. Sagot niya, Yanggaw. Niyayanggaw kayo ni Dadoy. Gagawin rin niya kayong aswang tulad niya. At oo, aswang si Dadoy. Alam ko yan dahil kababata ko siya. Nanlaki ang mga mata ko, Sir Jupiter. Hindi ko manguya ang narinig. Hindi ko maisip na totoo pala ang mga aswang at nakabanggaan pa talaga namin ang isa sa kanila. Kaya naman tuluyan akong nangamba para sa amin ni Apit. Yun nga lang ay hindi ako pinayagan ni Lola na lumabas noong hapong yun para puntahan ang kaibigan ko. Pinilit niya lang akong magpahinga sa kwarto ko at wala naman akong magawa kundi ang sumunod. Wala eh. Takot din kasi talaga akong labagin ulit si Lola Susan.
lang. Nang sumapit ang gabi, di ko rin napigil ang sarili, Sir Jupiter. Bandang 10:00 nang pumuslit ako palabas. Tulog na po si Lola noon. Kabado man ay nilakasan ko pa rin ang loob. Dumiretso ako papunta sa bahay ni Apet. Subalit, nagtaka ako nang makita ko ang kanyang nanay at mga kapatid sa labas ng kanilang bahay. Lumapit ako at nagtanong kung ano ang nangyari. Nagtataka rin kasi napansin ko ang napakalaking sugat sa braso ng ginang. Sabi nito nagwawala raw si Apet sa loob. Asal mabangis na hayop na raw ito. Kinain lahat ng mga hilaw na karne sa kanilang ref, tapos nang pigilan ng ginang, ayun, bigla na lang siyang kinalmot sa braso. Hindi rin nila masabi kung paanong bigla na lang tumalas ang mga kuko ni Apet. Hindi naman daw humaba talaga, pero sapat na ang talas para makasugat. Tinanong ako ng ginang kung may alam ba ako sa nangyayari sa anak nila. Tahimik akong umiling. Natatakot akong kalabanin si Mang Dadoy. Ang ginawa ko, naisip ko na lang na sumilip sa kanilang bintana. Umikot ako sa kanilang bakuran at doon nga ako sumilip sa bintana ng kusina. Sir Jupiter, nakita ko si Apet na nakasalampak sa sahig. Nakasandal sa gilid ng bukas na ref, tuloy-tuloy sa pagnasab ng hilaw na mga karne. Gusto ko siyang tulungan kaso wala akong maisip na paraan. Halata kasing dumikit na ng gusto ang yanggaw sa katawan ng kaibigan ko. Napakamot ako sa ulo. Nilapitan ko ulit ang nanay ni Apet. Kako, hihingi lang ako ng posibleng tulong. Pagkatapos tumakbo ako pabalik sa bahay namin at doon ay nadatnan ko si Lola Susan na nakaabang sa bukas naming pinto. Kunot ang kanyang mga noo at nakahalukip-kip ang mga braso. Napalunok ako ng laway pero nilakasan ko pa rin ang loob ko. Bahala na, ika nga. Tinanong ko si Lola kung pwede ba naming tulungang gumaling si Apet. Nakiusap ako, Sir Jupiter. Pangako ko pa sa kanya hinding-hindi na ako ulit didikit sa taong yun kapag di pa rin siya nagbago matapos pagalingin. Hindi ko lang kasi talaga kayang makitang nagkakaganon siya kahit paano rin naman. Kaibigan ko pa rin yun. Napabuntong hininga si Lola Susan. Bumalik sa loob ng bahay. Sumunod naman po ako. Sa kusina ay muli siyang nagpakulo ng salabat na may kalamansi at tanglad. Tapos sinabihan niya akong kunin ang lahat ng kanyang mga rosaryo sa altar. Isama ko na rin daw ang krusipeo. Sinunod ko ang sabi ni Lola. Kinuha ko ang kanyang mga rosaryo, bali 5 lahat ng naroroon. Kinuha ko rin ang tansong krusipeo. Inilagay ko ang mga iyon sa isang plastic bag. Si Lola naman ay isinilid sa isang lumang bote ng soft drink ang salabat. Kumuha rin siya ng 2 supot ng asin mula sa cabinet sa kusina. Ibinigay niya sa akin ang isa sa mga supot na yun. Tulungan ko raw siya na mapahina si Apet. Lumakad kami pabalik sa bahay ni na Apet. Habang nasa daan ay ibinulong niya sa aking tutulong siya sa isang kondisyon. Huwag kong ipagkakalat na may kinalaman si Mang Dadoy sa nangyayari. Tumango naman po ako at nangako, sabi ko kahit ano, basta gumaling lang ang kaibigan ko. Pagkarating doon ay kinausap ni Lola ang nanay ni Apet. Sinilip din niya mismo ang kaibigan ko sa bintana sa kusina. Bumuntong hininga si Lola. Sabi niya hindi raw niya sigurado kung tatalab ang pinaplano niya, lalo't hindi naman talaga siya albularya. Pero mas mabuti na raw yun kaysa maghanap pa kami ng manggagamot. Wala raw kasing malapit na albularyo sa lugar namin. Napatanong ang nanay ni Apet kung bakit kailangan pa raw ng albularyo. Ano raw ba kasi talaga ang nangyayari sa anak niya? Tipid na sagot ni Lola. Hindi ako sigurado, pero mukhang nahawaan ng pagkaaswang ang anak mo. Siguro may tumapik sa kanya na isang aswang. Bumakas ang pagkabahala sa mukha ng ginang.
Di siya makapaniwala sa paliwanag ni Lola pero wala naman siyang maibigay na dahilan kung bakit kakaiba ang pagtalas ng mga kuko ni Apet. Kaya naman natanong na lamang niya si Lola kung ano ang dapat naming gawin. Sabi ni Lola Susan, kailangan nating mapainom itong salabat na may kalamansi sa kanya. Hindi ko sigurado kung tatala pero mas mabuti nang sumubok. Kapag hindi tayo nagtagumpay, saka na tayo maghanap ng ibang paraan. Tanong ko naman paano nga namin mapapainom yun kay Apet kung nagiging agresibo siya kapag nilalapitan. Sabi ni Lola, gagamitin daw namin ang mga dalang rosaryo, krusipeo at asin. Mga pangontra sa aswang ang mga iyon. Mapapahina daw ng mga iyon si Apet tapos tsaka namin siya paiinumin. Tatango-tango akong nakinig. Ilang sandali pa inutos ni Lola na lagyan namin ng asin ang palibot ng buong bahay, maski ang mga grills ng bintana ay lagyan ko rin. Kailangan daw yun para maikulong namin si Apet sa loob at hindi siya makatakas. Nakakatakot kasing baka makapanakit pa siya ng ibang tao. Agad po kaming nagsimula ni na Lola at ng nanay ni Apet. Nilagyan nga namin ng asin ang palibot ng bahay, subalit habang nasa may likod bahay ako, bigla na lang akong nakaramdam ng panlalamig. Napalingon ako sa malapit na kakahuyan. Walang tao. Ngunit sigurado akong may nagmamasid sa akin mula roon. Umabog ang dibdib ko. Dumukot ako ng asin mula sa supot, nakahandang manaboy kung kailangan. Muli kong sinuyod ng tingin ang kakahuyan, Sir Jupiter. Ilang minuto pa po, nakita ko kung may kung anong nakapatong sa sanga ng isang puno ng mangga. Hindi yun pusa o ibon. Medyo malaki rin para sa unggoy. Kahugis ng sa tao ang kanyang katawan, ngunit katakatakang parang may buntot. At napatras ako nang mapansin ang nandilisik at namumulan niyang mga mata. Noon din po ay muling umalingaw-ngaw sa isip ko ang karimari-marim na boses. Sa amin itong wala na kaming magagawa. Hindi na matatanggal ang sumpa kay Apet. Hindi na siya babalik sa dati. Isa na siyang ganap na aswang. Napaatras pa ako hanggang sa napasandal ako sa sementong dingding ng bahay. Napaupo ako sa lupa. Nilalamon na ng kilabot ang buong sistema ko. Hanggang sa nagulat na lang ako na biglang dumating si Lola. Napahinto siya nang makita ako sa lupa. Walang salita siyang lumingon sa kakahuyan at nakita nga ang nilalang sa ibabaw ng sanga. Bumuntong hininga naman si Lola. Pagkatapos ay bigla siyang naglakad papalapit sa punong yun. Sa takot at pangamba ko ay dali-dali akong tumayo at kumapit sa kanyang braso. Hihilahin ko sana sa pabalik dahil ayoko siyang mapahamak. Subalit bigla na lang niyang inalis ang palad ko. Sabi niya, magtiwala ka sa akin na po. Kaibigan ko siya. Kakausapin ko lang siya sandali. Wala akong magawa noon kundi ang tumayo na parang tuod sa likod bahay ni na Apet. Kita kong lumalakad si Lola papalapit nga sa nasabing puno. Lumundag ang anumang nilalang papunta sa likod ng punong yun, kaya naman hindi ko na siya matanaw nang mag-usap sila ni Lola. Noong una ay lutang na lutang pa ang pangamba sa mukha ni Lola Susan. Pero di rin nagtagal ay nabakasan ko na rin siya ng konting ngiti. Lumipas pa po ang ilang minuto, Sir Jupiter, bumalik na si Lola. Seryoso ang kanyang mukha. Tinawag niya ang nanay ni Apet na naroroon sa harap ng bakuran noong mga sandaling yun. Pagkatapos pinabuksan niya ang likurang pinto sa kusina. Nagdalawang isip pa ang ginang kasi baka bigla na lang silang sugurin ni Apet. Pero pinilit ni Lola na hindi na iyon gagawin ng kaibigan ko. Nagantanda ang ginang at nag-usal ng maiksing panalangin. Pagkatapos, binuksan na nga niya ang pinto. Doon po, Sir Jupiter, nadatnan naming nakahilata sa gilid ng kusina si Apet. Gising naman po,
pero tulala lang na nakatingala sa kisame. Kumuha si Lola ng isa sa mga rosaryong dala ko saka isinuot niya iyon sa leeg ng kaibigan ko. Pagkatapos, doon na po siya dahan-dahang pinainom ni Lola Susan ng salabat. Hindi siya tumigil hanggang sa mga lahati ang laman ng 1 litrong bote. Gaya po ng inaasahan ay todo ang pagsusuka noon ni Apet. Wala siyang ibang sinuka kundi berdeng laway, itim at nabubulok na karne, tapos mga lupa at maliliit na mga bato. Ilang minuto siyang sumuka ng sumuka. Napakarami ng kanyang inilabas. Higit na mas marami kaysa sa naisuka ko. Pagkatapos sumuka ni Apet ay pinainom na naman siya ulit ni Lola ng salabat. Muling sumuka ng sumuka si Apet. Ganoon pa rin po. Berdeng laway, karne, lupa at bato. Napakabaho na nga po noon sa kanilang bahay, amoy bulok na bangkay ng iilang katao. Nang wala nang maisuka si Apet ay hinayaan na siya ni Lola na magpahinga. Tumulong na lang ako na maglinis ng kusina nila para di naman mag-alala lalo ang ginang. Noong kumalma na ang sitwasyon sa kanilang bahay, saka na po kami nagpaalam ni Lola Susan. Pagka-uwi ay agad din akong nakatulog dahil sa matinding pagod. Kinabukasan pagkatapos mag-almusal agad akong dumiretso sa bahay ng kaibigan ko. Ang kaso hindi ko po inaasahan ang nadatnan ko. Isang tulalang Apet na halos hindi na kumikibo. Wala nang angas, wala nang yabang. Hindi na magulo, basta nakaupo na lang at wala nang ibang kayang gawin kundi ang matulog, kumain at dumumi. At hanggang ngayong halos 15 taon na ang nakakaraan, ganoon pa rin ang kalagayan ni Apet, Sir Jupiter. Tuluyan siyang nasiraan ng bait. Si Mang Dadoy naman po ay naroroon pa rin. Bagamat isang karinderya na ngayon ang dating simpleng ihaw-ihaw lang. Si Dory naman ay nakapagtapos na ng kolehiyo at may sarili ng pamilya. Ako? Eto, isang simpleng tricycle driver kasi hindi ko magawang makapasa-pasa sa kolehiyo. Siguro nga po ay biro na ng tadhana ito. Ang dating kinukutsa namin, siya pa ang nagtagumpay sa buhay. Tapos, kaming mga siraulo, eto, nananatili sa ibaba. Ang bawi ko na lang siguro, inayos ko ang ugali ko simula noon. Umiwas na ako sa mga gulo. Sinikap na maging mabuti sa mga taong nasa paligid ko. Hanggang dito na lang po itong kwento ko, Sir Jupiter. Sana po may natutunan tayo. Maging mabuti sa lahat ng pagkakataon.